Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Agarang tulong ng pamahalaan, inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Isa pa sa malaking hakbang ng Pangulo ay ang paglagda ng Republic Act 12316 na nagbibigay ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa kanyang ulat kahapon, binigyan diin ng Pangulo ang mga hakbang upang harapin ang epekto ng digmaan, lalo na ang pagtaas ng presyo ng langis at bigat na dulot nito sa ekonomiya at sa taumbayan. Unang binigyang pansin ng Pangulo ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naiipit doon. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga pamahalaan, mahigit 2,000 overseas Filipino workers ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas at libo-libo naman ang natulungan sa pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis ang bansa at patuloy tayong naghahanap pa ng iba pang mapagkukunan upang masigurong tuloy-tuloy ang pagdating ng petrolyo. Upang mabawasan din ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa world market, nagpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa, kagaya ng libreng sakay at diskwento sa LRT at MRT, tulong pinansyal sa mga tsuper, discount sa toll at bayarin sa eroplano, murang bigas at pagpapalawak ng kadiwa, fuel at fertilizer subsidies sa magsasaka at mangingisda. Nilinaw din ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na supply sa pagpataba at pagkain upang mas pinalawak pa ang pagbebenta ng tig 20 pesos na kilo ng bigas. Makakatanggap din ng libreng bigas ang mga lokal na pamahalaan at mahigpit namang binabantayan ng gobyerno ang hoarding at overpricing. Bago nito, nauna nang idineklara ng Pangulo ang National Energy Emergency upang mapabilis ang aksyon ng gobyerno. Sa ilalim ng deklarasyon, mas madali tayo makakabili ng langis at mapapatatag ang hakbang ng lahat ng ahensya sa pagtugon sa global oil crisis. Bilang pagwakas na nawagan ng Pangulo sa taumbayan, walang dahilan para magpanik dahil patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan at mahigpit na nakabantay sa sitwasyon. Tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo. Nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Ang una naming pinag-aalala ay ang ating mga OFW dahil nasa lugar sila ng gera mismo. Kaya delikado ang kanilang seguridad at delikado ang kanilang buhay. At tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Namamahagi tayo ng cash assistance. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers. Patuloy din ang ating ibinibigay ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Upang masiguro ang mataas na kita at mas maayos na kalidad ng ani, pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon ng
Abdatali Warehouse and Drying Pavement sa Isabela. Ang naturang pasilidad ay may kakayahang mag-imbak ng hanggang 14,000 kaban ng palay. Isa din itong drying facility na kayang magbilad ng mahigit 3,600 kavans. Hindi na kailangan pang magpatuyo ng palay sa mga kalsada dahil may maayos ng kagamitan ang ating mga magsasaka. Sa tulong ng pasilidad, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na ang dating 16 pesos kada kilo ng palay ay maaaring tumaas sa halagang 20 pesos kada kilo. Bukod pa rito, nagpapatuloy din ang sa pamamagitan ng pamahalaan ng fuel at fertilizer subsidy upang pagaanin ang tumataas na gastos sa produksyon. Isusunod na rin dito ang tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na magbigay tulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng tagtuyot sa Isabela at karatig lalawigan kagaya ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Ayon pa sa Pangulo, mahigit 23,000 farmers ang makakatanggap ng financial assistance na tig 10,000 piso. Nakikipag-ugnayan rin ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. sa provincial government ng Isabela upang magbigyan ng karagdagang tulong sa mga magsasaka. Namahagi rin ang pamahalaan ng high-yielding corn seeds para sa susunod na panahon ng taniman. Bago pa ito, nauna nang inatasan ng Pangulo ang DA na siguraduhin lahat ng mga magsasaka ay makakagamit ng cold storage facilities at iba pang pasilidad pang-agrikultura. Ngayong araw din ay binuksan ng Onion Cold Storage Facility na mapapakinabangan ng 1,500 farmers mula sa Isabela at Nueva Vizcaya. Kaya ng nasasabing facility na mag-imbak ng 20,000 bags ng sibuyas. Makakatulong din ang pasilidad upang maiwasan ang pagkasira ng 4,000 to 7,000 bugs. Iniwan na sa pagkabulok, iwas na sa pagkabulok, dagdag pa sa kita ng ating onion farmers. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay patunay lamang sa pagbibigay importansya ng pamahalaan sa pag-angat ng kabuhayan ng ating mga bayani magsasaka at mangingisda. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. May we know kung meron na po bang computation kung magkano po yung mababawas or if totally po masususpend yung excise tax sa oil? And may we also know bakit po ni-retain yung 15 days after publication effectivity ng batas when we are finding it quite urgent for pump prices na bumaba po agad yung presyo? Unang-una, ang sabi mo sa tanong mo ay kung, ano yung unang tanong? Magkano po? Sa ngayon, nakausap po natin si Secretary Sharon Garin at ito ay under review. Sa ngayon, dahil paiba-iba nga po ang presyo ng produkto ng petrolyo. So, under review po siya. Ngayon, kung bakit nandun pa rin po na it will take effect after 15 days upon after its publication. Ito naman po ay naayon sa batas. Ayon sa Article 2 ng Civil Code, ito po ang karaniwang araw na tinatawag nating grace period bago ma-implement or mag-take effect ang isang batas. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. At ito pong 15-day grace period, ang maaari lamang pong magpabago nito ay ang Kongreso. So wala po sa kamayan ng ating Pangulo.
Okay, ma'am, follow-up question lang po. Kung hindi po kayang madaliin yung i-implement nung oil excise tax cuts, how feasible is it for the government to instead subsidize portions of the fuel, similar to what other countries have been doing to stave off steep spikes in pump prices? Nagkaroon na po tayo ng fuel subsidy. Ma'am, I mean What do you mean? yung buong similar po sa ginagawa ng Taiwan, for example, subsidized po ng gobyerno yung pagtaas. So therefore, nako-cover po, hindi po ganun kataas yung nagiging spike doon sa pump prices. Meaning, hindi lang po siya sa piling sector for PUV drivers, but for everybody across the board. Pag-aaralan po yan. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good afternoon po, Yusek. Ex-NEDA Chief Winnie Monsod thinks PBBM's excise tax suspension helps the rich more than it helps the poor. So instead of declaring a national energy emergency, she said we should tax the rich instead. Ano po ang posisyon ng Malacanang dito? Sabi nga po ng Pangulo, nothing is off the table. So lahat po ng suwestyon ay kinukonsidera. At dahil po dyan, at nabalitaan nga po natin ang magandang suwestyon ni dating Secretary Winnie Monsod, inalam po din natin ang opinyon ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Ang kanya pong opinyon at ang aking sasabihin, ang ganito pong klase na pagpapataw ng wealth tax ay talaga pong isang pangarap ng mga ekonomista. And these are his words, and I quote, "Imposing a wealth tax on the super wealthy is an economist's dream because wealth tends to compound. A wealth tax slows wealth concentration over generations. Such concentration translates into political and economic power, leading to market failures, slowing economic growth, and further weakening inclusivity. Implementing or administering a wealth tax is never easy. Most countries that have tried it, such as Germany, France, and Sweden, abandoned it because of its administrative complexity and the low revenue it generated. Moreover, a wealth tax may encourage capital flight, especially when imposed during an economic crisis." End of quote. Yusek, sabi rin po ni ex-Chief Monsod, there's no economizing dun po sa mga solusyon ng gobyerno kasi may ayuda nga raw po pero itataas din naman yung presyo. Ano po ang sagot niyo dito? Itataas po ang presyo ng Mayroon daw pong mga ayuda na binibigay pero tataas din naman yung presyo ng mga bilihin o ng oil po. Sa ngayon po, ang hindi lang po makontrol ay ang presyo ng fuel, ng produktong petrolyo dahil hindi po natin hawak ito. Pero sa ngayon po, ang pamahalaan sa utos ng Pangulong Marcos Jr. at sa pangunguna ni DTI Secretary Chris Roque at pati na po ang DA sa pangunguna po ni Secretary Kiko Tio Laurel Jr. ay nakikipag-usap po sa mga manufacturing companies at sa mga other stakeholders na huwag mataas o huwag pataasin muna ang mga presyo ng bilihin. So sa ngayon po ay masasabi natin na ito ang pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng gobyerno para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. At sa pamamagitan po nito, alam po natin at alam po ng gobyerno na kahit sa ganitong temporary na mga ayuda natin sa mga kababayan natin, alam natin na malaki ang epekto nito sa kanilang buhay. Sorry po, Yusek, last na po. DOE just said that the government doesn't have the capacity to take over oil retailers, and the president told us yesterday that it is indeed hard to control oil prices. So is the government saying that the admin can only do so much in this crisis? Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para sa maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno. Next question po from Harley Valbuena, IBC 13. Hi, good afternoon, Yusek. Ma'am, Yes, good afternoon. we are already implementing the 4-day work week in government offices along with other conservation measures. But what additional or stricter conservation practices will we adopt under the EO 110? Do we consider expanding the 4-day work week?
Hindi pa po napag-uusapan kung magkakaroon ng expanding ng 4-day work week. At ito naman po ay pag-aaralin dahil meron naman po tayo ngayong Executive Order 110. At lahat po ng yan na maaari pang makatipid tayo ay pag-aaralan po at i-implement kapag meron na pong desisyon. Follow-up lang po, since now we already have the energy emergency, yun pong mga magagawa sa gobyerno ay naghihigpit na ng sinturon. So, ano pa po kaya yung ihigpit pa? Kung kaya pang maghigpit, hindi natin masasabi sa ngayon kung ano pa. Pero sa ngayon po, yung nakikita ng Pangulo na dapat gawin, lalong-lalo na ng mga taong gobyerno or public servants natin, yan po ay pinapa-implement under the Executive Department po. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Pass. Good afternoon po, Yusek. Oil companies told the Senate today that their supply may last until April or May, and Senator Win Gatchalian warned that you cannot run a country with uncertainty of fuel supply. Given this, can Malacanang honestly say that the government has full control of the situation and assure Filipinos that the country will continue to run without disruption? Nakikita po natin kung ano po ang ginagawa ng gobyerno. Mas maaari na po ang ibang mga bansa ay talaga nahihirapan po sa nangyari sa sitwasyon. Pero sa ngayon po, nakikita niyo po kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno, at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. At sa ngayon po, sabi nga na po natin, ay ito ay whole of government approach. Nagtutulungan po ang bawat ahensya at sa matter of fact nga po, binanggit po ni Secretary Sharon Garin, pati po ang DFA ay nakikipagtulungan na po para makahanap ng alternative countries for the supply. Nandyan po ang Canada, USA, South America countries, including Russia. Yan po ay ayon kay Secretary Sharon Garin. Follow-up lang po, in a Bloomberg interview, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na given yung crisis na nararanasan natin, it's not impossible na baka mabuhay din po yung discussion on joint oil and gas exploration with China. Yung Beijing po, naglabas sila ng statement saying they are open to pursuing joint development as long as the Philippines will show sincerity. So in this kind of negotiations, ano po ang pwede ba natin itong magawa despite the tensions in the West Philippine Sea, and how do we ensure that the Constitution will be followed po? Unang-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po ni Secretary Tess Lazaro, sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas. Next question po, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, since DEO allows the government to exercise emergency powers under existing laws, including the oil deregulation law, is there a room within these powers to temper fuel prices if necessary? Alam po natin na may oil deregulation law. Sa ngayon po talaga, kapag po may oil deregulation law, hindi naman po agad makakapasok at makakapag-interfere ang state. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. So, sa ngayon po, ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging Kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito. Opo, Next. sorry po, follow-up. Yusek, I understand, inatasan din po nung Uplift Committee, yung DOE, na mag-inspect, tingnan yung supply, bantayan yung presyo. Senator Lauren Legarda criticized some DOE employees once a week lang po on-site. Paano po kaya nagagawa ng DOE yung kanilang mandik kung once a week lang on-site, at ano po yung directive ng Malacanang sa kanila? Salamat. Marami po sa atin dito malamang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE.
Halos malamang kung nakikita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Gorin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Gorin ng DOE. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, following the rollout of fuel subsidies for the transport sector, particularly po for the jeepney drivers, may mga napaulat po na in some areas, may mga hindi na isama sa master list of beneficiaries. How will this be remedied given the promise of the President that no one will be left behind? Yes, opo. Nakausap ko ngayon lang po. Kanina lamang po, nakausap ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, pati po si Secretary Giovanni Lopez. At inalam po natin kung ano ang naging sitwasyon dito. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian sa atin, ang lahat po na nakalista ay talaga mabibigyan po agad ng ayuda. Malamang po ang ibang nakalista ay meron po kasi daw nakakapagdoble. Let's say parang nasa tricycle and then nasa motor taxi pa rin. Yung iba po So ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga beneficiaries. Pero ang sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver chuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing chuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Maaari pong nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye sa kanilang mga pangalan o kaya ay hindi naman narehistro sa LTFRB. Pero sa utos ng Pangulo, walang maiiwan. So malamang po ay kailangan lamang po nilang ayusin kung ang ilang mga dokumento para po makita po na sila po talaga ay valid na beneficiary at hindi po sila pababayaan ng gobyerno. Salamat po. Last question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Ma'am, may mga clamors na nagpa-flood over social media na asking the government kung kailan naman ang ayuda sa minimum wage earners, middle class, other government employees na apektado rin ng krisis. And may nagsasuggest na pagganahin ng SSS and GSIS sa mga nabanggit na sektor. Ano po ang reaction ng palasyo? Unang-una po, lahat po tayo, walang pinipili ang Pangulo. Nabibiyayaan na po. Kung kayo po ay sumasakay sa MRT, sa LRT, kayo po ay nabibiyayaan ng 50% discount. At may mga libreng sakay po tayo na maaaring ma-avail ng ating mga kababayan. Nauna lang po talagang bigyan ang nasa transport sector dahil sila po yung unang tinamaan. At kailangan nila ng ayuda, pero ang Pangulo, sinabi po natin, binabalanse lahat ang tulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, hindi agad pinayagang magtaas ng pamasahe para po ang lahat dito ay makinabang din. Dahil nga nauna pong binigyan ng ayuda ang nasa transport sector. Ang kailangan lang po natin ngayon ay magkaroon ng pag-unawa, pag-intindi, at kumbaga lahat po tayo dito ay magtutulungan. Iwasan na po ng iba na manira, magbigay ng fake news dahil hindi po to panahon talaga ng pamumulitika. Follow up lang, ma'am. Will there be a time na darating ang panahon na magkakaroon rin ng cash aid ang mga nabanggit na yung minimum wage earner, yung mga middle class? Pag-aaralan po yan, depende rin po yan sa magiging budget para dyan. Okay? Last question na po. Okay, Back to you, maraming sir. salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang send-off ng 290 doctors to the barrios.
kahapon ay pinarangalan ni Pangulong Marcos Jr. sa isang presidential send-off ang batch 43 na Doctors to the Barrios program bago sila tumungo sa kanilang mga paroroonan. Hinirang ng Pangulo ang mga doktor dahil sa kanilang husay, tiyaga at sakripisyo para sa kapwa Pilipino na nangangailangan ng malasakit at serbisyong medikal. Ayon sa Pangulo, hindi madali ang landas na tinatahak ng mga manggagamot, lalo pat matagal silang mawawalay sa kanilang pamilya upang makapaglingkod sa bayan. Ang batch 43 ng Doctors to the Barrios ay madedestino sa geographically isolated and disadvantaged area sa mga liblib na panig ng bansa. Ito rin ang pinakamalaking pangkat na pinadadala ng gobyerno sa kanayunan upang tiyakin na ang bawat Pilipino ay may access sa quality and compassionate health care. Mula taong 1993, halos 3,000 manggagamot na ang tumanggap sa hamon upang magsilbi sa bayan. Dahil sa kanilang kagitingan at ang mga hakbang ng pamahalaan, mayroong doktor ang bawat munisipalidad sa buong Pilipinas mula noong 2025. Bilang pagsuporta sa ating mga doktor, nangako si Pangulong Marcos Jr. ng karagdagang training at pagpapahalaga sa kanilang kalusugan at kapakanan. Kaninang umaga lamang ay bumisita rin ang Pangulo sa Kabatuan Super Health Center sa Isabela upang kumustahin at personal na alamin ang pangangailangan ng mga healthcare workers doon. Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ng 2 patient transport vehicles mula PCSO para sa lokal na pamahalaan ng Isabela. Buo ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. Walang Pilipino ang maiiwan pagdating sa kalusugan. Walang pamilya ang kailangang mangamba tuwing may karamdaman. Para sa ating mga doctors to the barrios at health workers, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa ikagagaling ng bawat Pilipino. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Ang ilan sa ating mga kababayan kailangan pang bumiyahe ng ilang oras kahit may sakit na sila. Dahil dito, sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. More than just delivering healthcare, you're being deployed to help ensure that our people, especially those in the GIDAs, receive the services that they need. Kapag maayos ang kalusugan ng ating mga kababayan sa komunidad, mas gumagaan ang buhay araw-araw. And that is why this administration stands firmly behind our healthcare workers. We continue to strengthen the National Health Workforce Support System. The goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. At bago tayo magtapos, formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12317 kahapon. Sa ilalim ng nasabing batas, itinatakda sa ikalawang araw ng Lunes sa darating na Setyembre. Ngayong taon ang unang regular elections ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Layunin sa RA 12317 na isynchronize ang BARM parliamentary elections sa national at local elections. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking hakbang ang pagdaraos ng halalan para sa ating mga kababayan sa Bangsamoro dahil pinalalakas nito ang kapayapaan at prinsipyo ng self-governance sa rehiyon. Mahalaga at makasaysayan ang paparating na BARM elections hindi lang para sa Bangsamoro kundi sa lahat ng Pilipino. Dahil bukod sa ito, ang maglalatag ng pundasyon para sa mas matatag at maunlad na rehiyon, ito rin ay produktong puspusang pag-uusap para sa kapayapaang matatag at magtatagal hanggang sa mga susunod na henerasyon. At dito na po natatapos ang ating press briefing.
Magandang araw para sa bagong Pilipinas.